Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Jen Rabano. Sagutin natin itong comment ni Ma'am Joan Ardonia. Paano po ba or mahirap po bang maging cashier? Bago ko po kasagutin yan is please don't forget to subscribe, like, comment, and share nyo na rin po itong video ko, lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang sa aking channel. Disclaimer lang guys, lahat ng ituturo ko sa inyo is based sa aking experience noong ako ay isa palang cashier and ngayon na isa na akong supervisor. Answer muna kung ano ba talaga yung ginagawa or trabaho ng isang cashier. Bakit natanong natin kung mahirap ba talaga yung trabaho nila or mahirap bang maging cashier? Nga guys, according to Google, a cashier is a person handling payments and receipts from stores, banks, and other businesses. Meaning, ganun ka-importante or kahalaga ang trabaho ng isang cashier. So, dapat ang isang kahera ay talagang fully equipped and knowledgeable sa pagiging cashier. Dapat alam niya kung ano ba yung mga ginagawa ng isang cashier. Example na lang natin sa isang negosyo, diba? Or sa isang grocery store. So, kahit gaano ka-strategic yung marketing department, if mali-mali naman or hindi marunong ang isang cashier, hindi rin magiging maganda ang takbo ng negosyo. Kasi saan ba or sino ba yung nagre-receive ng benta? Si cashier, diba? Talagang masasabi ko na dapat knowledgeable and equipped ang isang kahera. So, hindi mo naman kailangan maging matalino para maging knowledgeable and equipped pa. Hindi naman kailangan na maging matalino ka, maging matalino ka sa mathematics para maging equipped and knowledgeable. So, dito papasok yung question na mahirap bang maging cashier? Answer to your question, Miss Joanne, is yes. Bakit? So, mahirap maging cashier kapag ang applicant or ang employee na isang cashier ay hindi niya talaga intended or hindi niya talaga gustong maging cashier. Kasi, hindi lahat na nag-a-apply or applicant is gusto talaga nilang maging kahera. Minsan, nag-a-apply lang sila or tinatanggap lang nila yung position na bilang isang cashier dahil kailangan nila ng trabaho. Hindi dahil yun talaga yung gusto nila. It's true. Based on my experience, sa dami-dami na rin naman ng mga applicant na na-interview ko and most of them sa mga boys, hindi naman talaga nila ina-applyan yung cashier. So, kadalasan sa kanila is nag-a-apply sila as bagger, cart crew, or other position maliban sa kahera. So, kadalasan ina-accept na lang nila yon kasi nga kailangan nila ng trabaho. Cashier ay multitasking. So, kadalasan, yung mga cart crews, box crew, bagger, is ginagawa na din silang cashier. So, in case of emergency or talagang sobrang nagkakaroon ng shorten sa cashier, lalo na kapag halimbawa may mga absences, itong mga cart crews natin, baggers, box crews, sila talaga yung ginagawang kahera. So, kailangan talaga nilang mag-undergo ng training. To undergo training talaga, kaya nagiging mahirap ang isang cashier. Especially kung itong newly employee natin or aspiring cashier natin is ayaw naman talaga nila ng kahera or ayaw naman nilang matutong maging cashier. Minsan kasi kahit gaano kagaling ang trainer nyo or ang trainer ng isang cashier, if itong mismong employee natin is ayaw naman matuto, hindi nila sinasapuso yung trabaho nila, hindi talaga papasok sa kanila yung lahat ng itinuturo. So, parang lahat yon papasok lang sa tenga, lalabas sa kabilang tenga. Kasi nga, ayaw naman nila, they need lang talaga ng trabaho. Kaya nagiging mahirap ang trabaho. Hirap maging cashier if takot kayong matuto. Yung tipong ayaw nyong i-absorb yung mga itinuturo sa inyo kasi ayaw nyong ma-complain, ayaw nyong maturuan, ayaw nyong ma-short, ayaw nyong magkamali, ayaw nyong mautusan. Yan, dyan talaga nagiging mahirap ang isang cashier. Yes, madaling maging cashier. Ito is kapag lahat ng itinuturo sa inyo, ina-absorb nyo, nagte-take down notes kayo, minimemorize nyo lahat ng itinuturo sa inyo,
Magtatanong kayo kapag hindi nyo alam. Nagtatanong ka sa trainer mo kapag may mga bagay na itinuro siya na hindi mo maintindihan. Also, if gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi yung gusto yung katrabaho mo. Kung knowledgeable ka talaga about cashiering, is hindi ka talaga mahihirapan. So, lahat sa'yo is very easy na lang talaga. Alam nyo ba na marami kang matututunan kapag isa kang cashier? Maraming kang nakikitang product, maraming pwedeng magturo sa'yo, and marami kang pwedeng makausap. Especially kapag sa mga grocery store, diba? Ang dami-daming bagong items kang makikita. And my final answer for your question, Ma'am Joanna, is yes, mahirap, and no, hindi. Ang gulo na. And thank you ulit, ma'am, sa panonood ng video ko, sa pagko-comment. And I hope na may natutunan po kayo kahit sobrang konti or sobrang liit lang nitong video ko. That always, ito yung sinasabi ko sa mga last part ng videos ko na always enjoy your work. Ito rin yung madalas yung kino-comment kapag may mga comments sila sa mga videos na ginagawa ko na mag-start na daw sila. Salamat sa videos kasi mag-start na sila, na-inspired sila. Palagi ko tong sinasabi na enjoy nyo lang yung trabaho nyo. Mahalin nyo yung trabaho nyo, pero wag yung katrabaho, lalo na kung may maaapektuhan. Ito pa. If sa tingin nyo, hindi para sa inyo yung pagiging cashier, then give up. Diba? Huwag nyo ipilit yung sarili mo sa isang trabaho na hindi ka naman talaga mag-fit. Find another job. Find your craft. Hanapin mo yung trabaho na sa tingin mo, fit na fit ka doon. Ang yung relasyon, diba? Yung trabaho. Kung hindi ka na masaya, kung sa tingin mo toxic na yung nakapaligid sa'yo, or hindi ka talaga para doon, huwag mong ipilit, diba? Kasi mahihirapan ka lang at mahirap pilitin ang ayaw, mahirap pilitin ang hindi gusto, mahirap pilitin ang hindi talaga para sa'yo. Kaya huwag mong ipilit kung ayaw talaga. Find your own job. Find your own happiness. Hugot yan. Lang po. Still until next tutorial. Salamat sa panonood. Bye-bye!